Sabi nila sa kanya, bahagi lang daw iyon ng pagtanda. Panghihina ng katawan, hindi na ganoon kalakas at pakiramdam na parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Normal lang yan pagkatapos ng 60, sabi ng doktor na may pilit na ngiti. Ngunit 3 buwan ang lumipas ang pasyente ko, tawagin na lang natin siyang Lito, ay isinugod sa emergency room. Hindi ito atake sa puso, pero kasing nakakatakot din, delikadong paninikip ng daloy ng dugo sa isang parte ng katawan na walang sino man ang nagbabala sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa puso o sa kanyang mga binti. Ito ay tungkol sa kanyang pribadong buhay, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa asawa, ang kanyang kumpiyansa, ang mismong koneksyon niya sa kanyang kabiyak. Lahat ng ito ay tahimik na nawawala habang ang lahat ay sinisisi ang kalendaryo. Mga Ginoo, nais ko kayong kausapin bilang isang kapwa lalaki. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, mahigit 3 dekada na akong tumutulong sa mga lalaking tulad ninyo na muling buuin ang kanilang kalusugan, enerhiya at mga relasyon sa natural na paraan at walang halong hiya. Narito ako upang sabihin sa inyo ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng maraming doktor. Hindi ang pagtanda ang problema. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ang tunay na kalaban. At ang pinakamagandang balita sa lahat, may magagawa kayo tungkol dito. Ngayon dito, nagiging medyo nakakagulat ang mga bagay. Karamihan sa atin ay iniisip na ang itlog ay isang simpleng almusal lamang. Marahil ay isang bagay pa na dapat iwasan dahil sa mga lumang takot tungkol sa kolesterol. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kapag ginamit ninyo ang itlog sa isang napaka-espesipikong paraan, maaari nitong tulungan na buksan ang inyong mga ugat, pabutihin ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga at ibalik ang init ng pagsasama na akala ninyo'y tuluyan ng nawala. Oo, parang napakasimple pakinggan, ngunit ang ipapakita ko sa inyo ay batay sa matibay na agham ng nutrisyon na hindi pa rin pinapansin ng karamihan sa mga doktor. Ito ay isang paraan na kasalukuyan ng tumutulong sa mga kalalakihan sa kanilang 20s at kahit 80s na maging mas malakas, mas buhay na buhay at mas konektado sa kanilang mga partner at sa kanilang sarili. Samahan ninyo ako. Igigiya ko kayo sa eksaktong paraan, ipapaliwanag kung bakit ito epektibo at ipapakita sa inyo kung paano ito gamitin ng ligtas. Ngunit higit sa lahat, isisiwalat ko ang isang karaniwang pagkakamali na maaaring tuluyang humadlang sa mga benepisyong ito at kung bakit napakalaki ng pagkakaiba kapag tama ang pagkakagawa. Ang ibabahagi ko ay maaaring magpabago sa tingin ninyo sa inyong almusal at sa inyong kinabukasan. 1. Isang karaniwang problema ng mga lalaki. Edad 60 pataas. Mahinang sirkulasyon ng dugo. Noong nagsisimula pa lang ako sa aking propesyon, napansin ko ang isang paulit-ulit na kwento. Halos bawat lalaking umuupo sa aking harapan, maging siya man ay 65 o 85, ay may iisang tahimik na daing. Hihinto siya, titingin sa kanyang mga kamay at sasabihin ang isang bagay tulad ng, "Dok, parang hindi na ako ang dating ako." Sa una palagi nilang sinisisi ang kanilang edad,
Sasabihin nila ito na may kasamang kibit-balikat, na para bang ito na ang kabayaran sa mahabang buhay. Ngunit habang mas malalim ang aking pagsusuri, kumukuha ng blood test, tinitingnan ang lagay ng puso at nagtatanong ng mga totoong mahalagang katanungan, nakita ko ang tunay na salarin. Hindi ito tungkol sa bilang ng kandila sa kanilang birthday cake. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ganito kasi iyon, habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na naninigas. Ang manipis na pader ng ating mga ugat na kilala bilang endothelium ay nababawasan ang pagiging nababanat. Maaaring magkaroon ng plaque buildup at ang mga mahahalagang daanan na nagdadala ng oxygen at sustansya sa buong katawan ay nagsisimulang sumikip. Nangyayari ito ng dahan-dahan, halos hindi napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, malaki ang epekto nito. Maaaring maramdaman mo ito sa iyong mga daliri sa kamay at paa, iyong nanunuot na lamig na hindi kayang lunasan ng makapal na medyas. Pagkatapos mapapansin mong mas maagang bumabagsak ang iyong enerhiya. Ang dating magaang na paglalakad kasama ang aso ay nagiging mas mabigat. At sa mga personal at pribadong sandali, kung kailan pinakamahalaga ang koneksyon, maaaring hindi na tumutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Hindi lamang ito mga simpleng abala. Ito ay mga senyales. Sinusubukan ng iyong katawan na sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay na ang malakas na daloy na dating sumusuporta sa iyong isip, iyong mga kalamnan, at oo sa iyong pagkalalaki, ay hindi na malayang dumadaloy. Ang pinaka nakakadismaya ay hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na ito ay isang bagay na maaari nilang baguhin. Inaakala nilang ang kanilang mga pagpipilian ay tanggapin na lang ang unti-unting paghina o umasa sa mga deresetang gamot na kadalasan ay tinatakpan lang ang sintomas sa halip na ayusin ang pinakaugat ng problema. Ngunit nais kong malaman ninyo bilang isang taong nakasama na ng libu-libong kalalakihan sa ganitong paglalakbay, mayroong ibang paraan. Maaari ninyong suportahan ang inyong sirkulasyon sa natural na paraan. Maaari kayong maging mas malakas, mas malinaw ang isip at mas may kumpiyansa muli. At ang nakakagulat, isa sa pinakamahusay na kasangkapan para tulungan kayo ay hindi matatagpuan sa bote ng gamot. Ito ay isang bagay na mas simple, isang bagay na karamihan sa atin ay mayroon sa ating kusina ngayon din. 2. Ang mga seryosong panganib ng mahinang sirkulasyon. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lang isang maliit na abala na kailangan mong pagtiisan. May mga lalaking pumapasok sa aking opisina na nagrereklamo tungkol sa malamig na paa, brain fog, o parang ulap sa isip o pakiramdam na medyo nahihilo kapag masyadong mabilis tumayo. Ngunit sa ilalim ng mga sintomas na iyon, kadalasan ay may mas seryosong nangyayari. Ang katotohanan, kapag ang iyong dugo ay hindi dumadaloy sa tamang paraan, apektado nito ang halos bawat bahagi ng iyong katawan. Ang pinsala ay maaaring mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang iyong puso ang isa sa mga unang nakakaramdam nito. Kapag ang mga ugat ay makipot o tumigas, ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng doble
para lang maibomba ang dugo sa iyong katawan. Ito ay humahantong sa mataas na presyon ng dugo, mas mataas na panganib ng atake sa puso, at pakiramdam ng palagiang pagod. Naaalala ko ang isang pasyente, si Roberto, na naging aktibo at malusog sa buong buhay niya. Kumakain siya ng sa tingin niya ay maayos na pagkain, ngunit palagi siyang pagod. Lumabas sa pagsusuri na ang kanyang mga ugat ay sobrang sikip, kaya't ang kanyang puso ay nag-o-overdrive araw-araw para lang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang katawan. Hindi nakapagtataka na siya ay laging pagod. Pagkatapos nariyan ang iyong utak, ang nabawasang daloy ng dugo sa utak ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na humahantong sa hindi gaanong malinaw na pag-iisip, mas mabagal na memorya, at ang malabong pakiramdam sa sarili. Narinig ko na ang mga lalaking inilalarawan ito na parang nabubuhay sa likod ng salamin. Nandyan ngunit hindi lubos na naroroon. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam, lalo na kapag naaalala mo kung gaano katalas ang iyong isip dati. At siyempre, nariyan ang malalim na personal na epekto. Ang mga daluyan ng dugo na sangkot sa sexual na paggana ay kabilang sa pinakamaliit at pinakamaselan sa katawan. Ibig sabihin, sila ang madalas na unang naaapektuhan ng mahinang sirkulasyon. Kapag limitado ang daloy ng dugo, nagiging mahirap ang pagkasigla at nagdurusa ang performance. Ngunit mas masakit pa kaysa sa mga pisikal na pagbabago ay ang emosyonal na bigat na kasama nito. Nakaupo ako kasama ang mabubuting lalaki na pakiramdam ay nawala na ang kanilang pagkalalaki, na tahimik na nagluluksa para sa isang bahagi ng kanilang sarili na pinaniniwalaan nilang nawala na magpakailanman. Ngunit ito ang sinasabi ko sa kanila, at ito ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi nangangahulugang sira na kayo. Ibig sabihin nito, humihingi ng tulong ang inyong katawan. At ang tulong na iyon ay hindi laging kailangang manggaling sa reseta ng doktor. Minsan nagsisimula ito sa pagbabago ng isang maliit na bagay. Isang bagay na nakikita mo araw-araw, ngunit hindi mo kailanman pinag-isipan. Treats, itlog, isang simple at nakaligtaang solusyon. Kung may nagsabi sa akin, 30 taon, na ang nakalipas na isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para maibalik ang sirkulasyon at sigla sa mga matatandang lalaki ay ang abang itlog, baka natawa ako. Noon, tulad ng karamihan sa mga doktor, naniwala ako sa pangkalahatang payo, iwasan ang itlog. Masama iyan sa kolesterol. Babarahan niyan ang iyong mga ugat. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimula akong magbigay ng higit na pansin sa mga tunay na resulta sa tao, hindi lang sa mga numero sa resulta ng laboratorio. Nakita ko kung ano ang nangyari nang tumigil ang mga lalaki sa pagkatakot sa mga buong pagkain at sinimulang alagaan ang kanilang mga katawan sa mas matalinong paraan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isa sa aking mga pasyente, Ricardo, isang 72 taong gulang na retiradong guro. Siya ay isang tahimik at may dangal na tao. Lumapit siya sa akin, hindi dahil may sakit siya, kundi dahil sa kanyang sariling salita. Pakiramdam niya ay hindi na siya gaanong buhay. Namimiss niya ang pakiramdam
na malakas naroroon at konektado sa kanyang asawa sa paraang dati niyang nararanasan. Pinag-usapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain at tinanong ko siya kung ano ang almusal niya. Kape lang, sabi niya, at siguro isang pirasong tinapay. Sa loob ng maraming taon, sinabihan siyang iwasan ang mga itlog dahil sa kolesterol, kaya ginawa niya. Ang hindi niya namamalayan, ang hindi alam ng napakaraming lalaki, ay ang mga itlog ay puno ng mga partikular na sustansya na direktang sumusuporta sa sirkulasyon at kalusugan ng mga ugat. Naglalaman ito ng choline na tumutulong na mapanatili ang pagiging nababanat ng pader ng iyong mga daluyan ng dugo. Nagbibigay ito ng arginine, isang amino acid na ginagamit ng iyong katawan upang makagawa ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na tumutulong na i-relax at buksan ang iyong mga ugat. Mayaman din ito sa mga B vitamins na tumutulong sa iyong dugo na magdala ng oxygen ng mas mahusay. Kapag pinili mo ang tamang uri mula sa mga manok na malayang nakakagala o pasture-raised at organiko, kung posible naglalaman pa ito ng malusog na taba na sumusuporta sa balanse ng hormone. Hinikayat ko si Cardo na ibalik ang mga itlog sa kanyang almusal, ngunit ihanda ito sa tamang paraan. Ilang linggo ang lumipas, bumalik siya sa aking opisina at nakangiti siya. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam na kaya pala akong pasiglahin ulit ng pagkain ng ganito." Hindi siya nag-iisa. Ang mga kalalakihan sa buong bansa ay nagsisimulang muling tuklasin ang nakalimutang pagkaing ito at napagtatanto na hindi ito ang kaaway. Maaaring ito pa nga ang isa sa kanilang pinakadakilang kapanalig. Ngunit dito nagiging komplikado. Habang ang mga itlog ay maaaring maging napakalaking tulong, mayroong tamang paraan at isang napakamaling paraan ng paggamit sa kanila. Kung hindi ka mag-iingat, ang mismong pagkain na maaaring makatulong sa pagpapagaling ng iyong mga ugat ay maaaring lalo pang magpalala ng sitwasyon. 4. Babala. Ang maling paggamit ng itlog ay maaaring makasama. Nakapagtataka kung paanong ang isang bagay na simple at natural ay maaaring maging isang mabisang kasangkapan sa pagpapagaling, o kung hindi maayos na hinawakan, isang tahimik na nag-aambag sa mismong problemang sinusubukan mong lutasin. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko na ito ng maraming beses. Isang lalaki ang susunod sa aking payo, idadagdag muli ang itlog sa kanyang dieta at tunay na nagnanais na bumuti ang pakiramdam. Ngunit nang hindi namamalayan, inihahanda niya ito sa paraang nag-aalis ng mga benepisyo at sa katunayan ay lumalaban pa sa kanyang katawan. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Tomas, isang 72 taong gulang na dating kontratista na matibay pa sa bakal. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang buwan na pagkain muli ng itlog dahil narinig niyang mabuti ito para sa kanya. Ngunit sa halip na bumuti ang pakiramdam, naramdaman niyang mas mabigat ang kanyang katawan, mas matamlay at medyo mas magagalitin pa. Kaya pinag-usapan namin kung paano niya ito eksaktong inihahanda. Piniprito sa vegetable oil tulad ng dati kong ginagawa, sabi niya. Doon mismo natagpuan namin ang problema. Kapag niluluto mo ang mga itlog sa mga matinding prosesong mantika tulad ng canola soybean,
o corn oil, nagpapasok ka ng mataas na antas ng oxidized fats sa iyong daluyan ng dugo. Ang mga mantikang ito, lalo na kapag pinainit sa mataas na temperatura, ay lumilikha ng pamamaga sa mga ugat, ang eksaktong kabaligtaran ng gusto nating mangyari. Idagdag pa diyan ang karaniwang ugali ng pagpapares ng itlog sa bacon sausage o iba pang prinosesong karne at pinupuno mo ang iyong sistema ng sodium nitrates at hindi malusog na saturated fats na maaaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magpataas ng panganib sa sakit sa puso. At nariyan pa ang issue ng sobrang pagluto. Ang pag-scramble ng itlog hanggang sa ito ay tuyo at parang goma o pagprito nito hanggang sa ang mga gilid ay maitim at malutong ay maaaring tradisyonal, ngunit sinisira rin nito ang mga maselang sustansya tulad ng choline at ilang B vitamins. Ang mismong mga elemento na sumusuporta sa iyong sirkulasyon ay nawawala dahil sa init. Ito ay isang nakakadismayang kabalintunaan, alam ko. Sinusubukan mong gumawa ng isang bagay na tama para sa iyong kalusugan, ngunit kung walang tamang gabay, maaari kang hindi sinasadyang kumontra sa iyong sarili. Ang magandang balita ay napakadaling ayusin ito. Sa ilang simpleng pagsasaayos lamang, maaari mong gawing tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang iyong almusal. 5. Ligtas at epektibong paraan ng paggamit ng itlog kapag naunawaan mo na ang hindi kapanipaniwalang potensyal na taglay ng mga itlog at ang mga panganib na dulot ng maling paghahanda nito. Ang susunod na natural na tanong ay, kaya Dok, paano ko ba dapat kainin ang mga ito? Ito ang bahaging gustong-gusto kong pag-usapan dahil kapag inihahanda mo ang mga itlog ng may pag-iingat at layunin, nagiging higit pa sila sa pagkain lamang. Nagiging panggatong sila para sa iyong puso, iyong utak, iyong mga hormone, at iyong pakiramdam ng koneksyon sa mga taong mahal mo. Ang madalas kong inirekomenda sa aking mga pasyente ay simpleng ngunit makapangyarihan. Simulan ang iyong araw sa dalawang pasture-raised na itlog na dahan-dahang niluto. Ang pinakamahusay na paraan ay poached soft-boiled o dahan-dahang scrambled sa mahinang apoy gamit ang kaunting langis ng oliba o mantikilyang galing sa baka na pinakain ng damo grass-fed butter. Ang banayad na pagluluto na ito ay nagpapanatili ng mga mahahalagang sustansya na kailangan ng iyong katawan, ang choline, ang mga B vitamins, at ang mga amino acid na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. Ngunit huwag kang hihinto diyan. Palakasin pa ang iyong almusal sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang dako ng ginisa o nilagang spinach o kale. Ang mga madahong gulay na ito ay mayaman sa natural na nitrates na tumutulong na paluwagin pa lalo ang iyong mga daluyan ng dugo. Hiwain ang kalahati ng abukado sa tabi para sa malusog na taba na sumusuporta sa produksyon ng testosterone at paggana ng utak. At kung gusto mong subukan, ang ibabudburan ito ng kaunting luyang dilaw, turmeric at paminta para sa isang mabisang anti-inflammatory boost. Maaaring hindi ito mukhang magarbo. Maaaring hindi ito parang isang himala. Ngunit nais kong subukan mo ito sa loob lamang ng 7 araw, 1 linggo. Maaari kang magulat sa kung ano ang mararamdaman mo.
May mga lalaking nagsabi sa akin na naramdaman nilang uminit ang kanilang mga kamay at paa sa loob lamang ng ilang araw. Naging mas malinaw ang kanilang isip sa hapon. Isang lalaki pa nga ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang mas emosyonal siyang konektado sa kanyang asawa pagkatapos lamang ng ilang umaga ng pagkain na may ganitong intensyon. Iyan ang kapangyarihan ng sirkulasyon. Kapag malayang dumadaloy ang iyong dugo, lahat ay sumusunod. Hindi ito tungkol sa pagdayet na mahigpit. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito para gawin ang trabaho na dati pa nitong dinisenyo. Hindi mo sinusubukang ibalik ang oras. Nililinis mo lang ang mga daanan na nabarahan sa paglipas ng panahon at hinahayaan ang iyong natural na sigla na bumalik. Konklusyon, isang mahalagang aral sa buhay mula sa iyong doktor. Pagkatapos ng higit sa 30 taon ng pagsama sa mga kalalakihan sa kanilang mga huling taon, napagtanto ko ang isang simple ngunit malalim na katotohanan. Ang iyong katawan ay hindi kailanman tunay na sumusuko sa iyo, maliban na lang kung ikaw ang unang sumuko dito. Ang mga pagbabagong nararamdaman mo pagkatapos ng edad, ang malamig na mga kamay sa umaga, ang nanunuot na pagod, ang tahimik na pagkadismaya sa likod ng mga saradong pinto, hindi ito mga senyales na tapos ka na. Ito ay mga hudyat. Ito ang paraan ng iyong katawan upang kausapin ka, humihingi ng mas mahusay na pangangalaga at mas malalim na nutrisyon. Sinimulan natin ang pag-uusap na ito sa isang bagay na karaniwan tulad ng isang itlog. Ngunit ngayon alam mo na hindi lang ito basta itlog. Ito ay isang mapagkukunan ng tiyolin upang mapanatiling malinis ang iyong mga ugat, B-vitamins upang suportahan ang daloy ng dugo at mga amino acid na mahalaga para sa pagkakasundo ng iyong puso at iyong pribadong buhay. Kapag inihanda mo ito sa tamang paraan, ito ay nagiging isang tahimik na kakampi sa iyong paghahangad na maging malakas, malinaw ang isip at tunay na konektado muli. Natutunan mo na ang mahinang sirkulasyon ang tunay na kaaway, hindi ang edad. Nakita mo kung paano ang maling mantika sa pagluluto o mga lumang gawi ay maaaring tahimik na kumontra sa iyo. Ngunit higit sa lahat sana ay nakita mo na ang paggaling ay abot kamay mo. Hindi ito laging nangangailangan ng mahigpit na dieta o mamahaling paggamot. Minsan nagsisimula ito sa isang kawali ilang itlog at isang maliit na pagbabago sa kung paano mo pinipiling alagaan ang iyong sarili tuwing umaga. Narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa iyo ngayon. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi kailanman pakiramdam ng kahinaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan na makinig sa iyong katawan at ng tapang na gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang upang sagutin ang tawag nito. Nakita ko na ang mga lalaking ganap na binago ang takbo ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang na ito. Hindi sa isang gabi, hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho, may intensyon, at may paniniwala na marami pa silang maibibigay sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga partner, at sa kanilang sarili. Kaya bago ka umalis, inaanyayahan kitang gawin ang isang simpleng bagay.
Buksan mo ang iyong frigider, tingnan mo kung ano ang balak mong ilagay sa iyong plato bukas ng umaga, at tanungin mo ang iyong sarili, ano kaya ang mangyayari kung hihinto akong ituring ang aking unang kain sa araw bilang isang bagay na hindi pinag-iisipan at simulan itong ituring bilang simula ng isang bagay na mas mabuti. Ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos. Naghihintay ang iyong katawan na balikan mo ito. Panatilihing dumadaloy ang dugong iyan at hayaang sumulong ang iyong buhay kasama nito. Kung mayroon man sa mensaheng ito ang tumatak sa iyo, mangyaring gawin mo akong isang maliit na pabor. Pindutin ang like button upang ang usapang ito ay makaabot sa mas maraming lalaki na kailangang marinig ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal mo sa buhay na maaaring tahimik na nahihirapan. At kung komportable ka mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin mo sa akin ang isang maliit na pagbabago na nais mong gawin para sa iyong kalusugan. Binabasa ko ang bawat isa at ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng ibang lalaki upang makahanap ng pag-asa. Hindi lang ito isang artikulo. Ito ay isang komunidad ng mga kalalakihan na pinipiling mamuhay ng may lakas koneksyon at layunin sa mga darating pang taon. Ipagpatuloy natin ang usapang ito